Ang fan, minsan ventilador, minsan tagahanga. Ang pangalawang definisyon ay pinakaikling bersyon ng Ingles sa salitang fanatic, na kung tutuusin ay hindi lang simpleng pagtangkilik sa isang bagay, puwersa, o anumang kilalang pangalan. Ang tunay na kahulugan kundi pag-anib na hindi pangkaraniwan. Lalo na sa popular na kultura, marami tayong tinatawag na idol. At bilang kanilang mga tagahanga, ay handa tayong magsuko ng bahagi ng ating pera, lakas, atensyon, at panahon. At malaking kamalian na isipin na ang mga fan, yung mga nagsisigawan, yung talagang nakasuot ng mga t-shirt na yung mukha ng mga idolo nila, etc., etc., ay mga batang walang ibang pinagkakaabalahan sa buhay, kaya maraming oras. Hindi yan totoo dahil may mga kagaya ng dalagang makikilala natin sa ating drama sa araw na ito na si Lyra, na kahit may disenteng trabaho at katungkulan sa isang malaking kumpanya, ay hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkahumaling sa isang gwapong artista. Ang gwapo-gwapo niya, no? Sa halip, yung trabaho pa niya ang mas nagpalakas ng kanyang loob na mailapit ang sarili sa kanyang iniidolong gwapong artista at singer. Kung ano ang kanyang handang gawin para mapalapit Charba! sa artistang si Zack. Kung ano ang kanyang apelido, malalaman natin maya. Ilustrelias pala. Sorry. Zack Illustre. Yan, pangalan ng idol ng artista. Abay, pakinggan po natin ang isang komedya na sinulat po ni Macris Magboo Orpilla na pinamagatang Number 1 Fan. Hoy, Lyra! Saan ka na naman pupunta? Half day pa lang, paalis ka na. Hala, may dala ka pang professional na camera. Ang laki ng lens. Anong gagawin ba dyan? Ipapangkalso ko sa motor ko. Ano? Malamang, gagamitin ko pang picture. Picture ng ano? May fan meet si Zack ngayon. I need to take photos para sa fan site. Ay, wow ah! As if naman hahanapin ka. Oo naman. Inaabangan ng mga ilustrela sa mga photos na kuha ko. And besides, never pa ako nag-absent sa mga gigs ni Zack. Here and abroad. Ilustrelias? Ang name ng fandom ng idol mong si Zack Illustre. Mismo. Grabe ka talaga. Dedicated and loyal fan yarn. Isasakripisyo ang trabaho para sa idol? Of course, yes. Pasalamat nga tong kumpanya natin, andito pa rin ako. Kasi bukod sa hybrid work arrangement, flexi time tayo rito at once a month lang ang pasok sa office. Malaki rin ang pasahod, kaya malaya ako nakakapag-abroad kapag may tour si Zack. Buti hindi ka hinahanap sa inyo. Nasa abroad ang family ko. Mag-isa lang ako dito sa Pinas. O siya, I have to go to my one true love. Bye, Mitch! Bye! This is it, mga Ilustrelias! Nakabunot na si Zack mula sa kahon na naglalaman ng mga messages mula sa inyong lahat. Punong-puno ang kahon. Ang dami niyo sigurong biniling albums, no? Since one album is equivalent to one chance of winning. Ay, May dalawang privilege ang ating maswerteng winner. Una, mababasa ni Zack ang message niya. Pangalawa, magkakaroon siya ng chance na maka-dinner date si Zack! Oh my God! Ipapasabi! I love you, ang gwapong promise! Okay! Babasahin na ni Zack ang message
message ng ating maswerteng winner! Zach, do the honor! Salamat. Now, I'll read this message from, well, my #1 fan. Okay. Quiet muna. Let's hear it! Hi, Zachary. Thank you for your existence. Ikaw ang palaging nagpapangiti sa akin at inspiration ng buhay ko. Sana alam mo kung gaano ka ka-espesyal para sa aming mga Illustralias. Keep shining like the star that you truly are. From the person that will love and support you forever, Lyra. Hello? Friend, nanalo ko! Sobrang saya ko nga nang marinig ko ang name mo at nakita na ang nakalagay na details ng winner ay ikaw talaga. My friend, nagbunga na lahat ng hirap at pagod ko! Kapag may nakarinig, baka akalain nila na first time mo ma-encounter si Zach. Lagi ka namang nananalo sa mga pa-raffle. Pero group events nga lang. First time magpa-dinner date na raffle, ikaw pa nakabuena mano. Dream come true talaga to! Deserve mong manalo niyang pa-dinner date na yan, ha? Ay, sana natatandaan pa niya ako, no? Last na nagka-small talk kami is last year pa. Ay, naku, sana maakit siya sa akin. Kailangan kong magpaspa. Full body wax! Wax talaga? Pero di ba, sabi mo naman, kilala niya lahat ng fan site managers niya. And you're one of them. Oo, pero syempre, ang dami namin. Tsaka ang kausap ko naman usually kapag nag-organize ako ng events, kapag birthday niya or kapag may bago siyang promo, ay ang manager niya, si Miss Alpha. Basta, enjoy your time with him. Chance of a lifetime mo na yan. Baka matupad na ang wish mo. Ang wish ko na suntok sa buwan na mapansin at magustuhan ni Zach? I doubt it, pero hindi naman masamang mangarap. O siya, bye na. Mukhang uulan eh. Pupunta pa ako sa photoshoot ni Zach sa village namin. Zach, biglang buhos ng ulan. Teka, parang ang daming fans na nakakumpul dun sa may entrance ng village. May hawak pang banner mo. Ay, sige, ikot mo doon. Pakihinto mo sandali sa tapat nila para masabihan ko na delikado maghintay dito dahil malakas ang ulan. Hi, my dear Illustralias! Ano ba kayo? Delikado magstay dito. Lumalakas na yung ulan. I'll see you again next time na lang, okay? Stay safe, ha? Okay, Zach. Thank you sa pagiging considerate mo. Of course. I care about all of you. Ingat kayo, ha? Bye! Bye! Bye, Zach! Ingat ka rin! Dino, parang may sumusunod sa atin na nakamotor. Napansin ko nga rin. Parang huminto din siya nang kausapin niyo yung ilang fans niyo dun sa may entrance ng village. Ngayon, nasa loob na tayo. Nakasunod pa rin. Sige na, bunahin mo na lang. Baka naman residente rin dito yan. Ang bait talaga ni Zach. Dumaan pa talaga siya sa ibang fans para sabihan sila na magsiuwi na. Ay, ang swerte talaga namin. Talented na, mabait pa ang idol namin. Okay. Siyempre, kasama rin ang super gwapo, matangkad at maganda ang katawan. Kalong-katong lang, umi-eksena pa. Hindi tuloy ako nakapag-set up kanina para makunan ko siya ng litrato. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay sundan siya papunta dun sa photoshoot niya. Teka, parang bumabagal ang takbo ng kotse ni Zach. Napansin kaya nilang nakasunod ako? Mukhang pinapauna nga niya ako. Kaso halos wala akong makita dahil sa lakas ng ulan, lalo na kapag binilisan ko ang takbo. Shucks! May lubak pala. Kapag umiwas ako, sisimplang ako. Kapag hindi naman, baka sumemplang pa rin ako. Zach! Alisin mo ang helmet niya. Eto na, inaalis ko na. Dino! Babae pala yung rider na nabangga natin. Miss,
Miss, gising! Gumising ka! Miss! Ayaw niyang magising! Ang lakas ng ulan, kailangan makaalis na tayo rito! Tatawag ba ako ng ambulansya? Oo! I know, hindi pwede! Hindi! May eskandalo ako. Malaking issue doon kung sakali. Tayo ang nakabangga. Pero... Dalhin na lang natin sa ospital ni Doc Riza. Isakay natin sa kotse, bilis! Tawagan mo na si Doc Riza. Pagsakay natin ng kotse. Paano tong motor? Oo nga. Maiwan ka rito. Ako na lang magdadala sa kanya. Tapos, ikaw, iuwi mo tong motor. Tama. Ganun ang gagawin natin. Zack, sigurado ka ba? Oo, dali na. Baka may makakita pa sa atin. Zack, tinawagan ako ni Riza. May nabangga ka raw? Kaya naman pala biglang ibinaba ni Dino ang tawag kagabi sa akin nang tinanong ko kung bakit hindi ka pumupunta sa appointment mo. Bakit hindi kayo agad tumawag sa akin para... Para ano? Para tato tayo magpanik ni Dino? I've handled it na. Okay na. Okay? Paano naging okay na may inuwi kang taong nabangga mo rito at babae pa raw? Kapag nalaman ng Presto at ng mga fans mo, malaking eskandalo to. Baka dito pa masira ang karir mo. I know. Kaya nga hindi ko ni-report eh. Pero syempre, we had to make sure that person is okay. Dinala at pina-check up ko siya sa ospital ng kapatid mo para masiguradong ligtas siya. Bakit hindi mo na lang iniwan doon sa ospital? Hindi pa rin kasi nagigising. Pina-CT scan na at x-ray. Wala naman daw problema. Pero there's still a risk of shock so kailangan ko munang masigurado na okay siya. Nasa na daw yung babae? Gusto kong makita. Andun sa kwarto ko. Do you at least know her name? Hindi pa nga eh. Ayoko sanang pakialaman yung gamit niya. Gusto ko rin namang respect yung privacy niya. Privacy? We have to at least inform someone na... Well, I did! I mean, may nag-message siya kanya kagabi. At kung sino man yun, nireplyan ko naman eh. Sabi ko, magbabakasyon muna siya ng 1 linggo. I think, Tara's the name, tsaka may isa pa eh. Boss yung nakalagay sa contact. Ano? Paano? Respect privacy pero pinakailaman mo ang phone? Kasi nga... Never mind. Pupuntahan ko na lang sa taas ang babae. Oh my gosh! Kumaingay, baka magising. Gusto mo nga siyang magising, hindi ba? Oo, pero hindi ngayon na nandito ka. Kailangan mong boses mo. Do you even know who that is? Bakit? Kilala mo ba? She's Lyra! Shh, ano ba? Sinong Lyra? Si Lyra, isa sa mga super loyal fan mo. May fan site siya na maraming followers. Nag-organize din ng mga block screenings ng movie mo. Nagpapag-giveaway ng albums at laging in attendance sa mga events mo at guestings. Ha? Kaya pala, very familiar yung mukha niya. Ilang beses mo na rin nakasama sa exclusive fan meets mo noon. Si Lyra yan! Kaya pala familiar din. Lyra. Her name is pretty kaya familiar. Like her. Ay, kaloka ka. Binangga mo na nga. Nagka-crush ka pa yata. First time mo magdala ng babae sa bahay. Wala pang malay at sa illegal na paraan pa. Pwede ba? I was just admiring her, okay? Ang dami mo na agad sinabi. Whatever. Yang si Lyra, siya ang nanalo ng dinner date raffle sa event mo kahapon. Ha? Siya? Grabe, small world naman. Pero naisip ko lang bigla, kung fan ko siya, edi dapat madali lang to. For sure, ayaw niya rin may skandalo ako, right? Nasaan ako? Oh wow, great, you're awake. Kumusta pakiramdam mo? Masakit ang ulo ko. Bakit ang sakit din ng katawan ko? Para akong binugbog. Teka, dahan-dahan lang sa pagbangon. Sige. Tatawagan ko lang si Riza. Sasabihin ko gising na si Lyra. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Sino yung babaeng lumabas ng kwarto? Nasaan ba ako? At... Teka... Sino ka? At sino ako? Wow, sino ako? Teka, wala kang maalala? Magtatanong ba ako kung meron? Hindi mo talaga ako makilala? Ako? Hindi nga. Bakit?
Famous ka ba? Bakit kailangan kitang makilala? Sumasakit lalo ang ulo ko sa'yo eh. Wow, sandali. Titigan mo nga akong mabuti. Wag! Huwag masyadong malapit. Layo mo yung mukha mo sa akin. Kinakabahan ako pero hindi ko alam kung bakit. Ano, naaalala mo na kahit ano? Hindi pa rin eh. Ako, si Zachary Ilustre. Hindi mo maalala? Ang sakit na nga ng ulo ko. Tapos ang kulit mo pa. Wala nga akong maalala kung sino ako. Tapos makikisali ka pa sa Guess Who? Version ng buhay ko? Lyra. Teka lang. Bakit ganito? Bakit ang laki at ang luwag nitong suot ko? Pajama mo ba to? Ano tong basa sa braso ko? Ano to? Souvenir mo? Anong ginawa mo sa akin? Magsalita ka! Kapag hindi ka nagsalita kung sino ako, sino ka at kung anong ginawa mo sa akin, sasakalin talaga kita! Sandali! Uy! Let me explain! Bitipan mo muna ako, ano ba? Paano ako magsasalita ako? Lyra! Confirmed. Ano ginagawa niyo? Gawin na! Bitiwan mo si Zach! Oh my gosh, Zach! Bakit hinayaan mong sakyan ka ni Lyra at sakalin? She's literally on top and strangling you! Habang magpapapigil yan, munti ka na ako mamatay. Ako pa itong pinagalitan mo. Lyra, please! We have an explanation for this. Huwag mo itaan sa dahas! Ngayon na kayo magpaliwanag. Naguguluhan na ako. Ang kulit pa nitong lalaking to. Sige, okay ka lang ba, Zach? Teka, yeah, I think so. Ano ba sabi ni Doc Riza? Nakausap ko na ang doctor. What you're experiencing right now, Lyra, is called temporary selective amnesia. What? Amnesia? Na-explain ko na ang lahat. Aalis muna ako. May meeting ako. Tawagan mo ako kapag may problema. Hey, Zach. I canceled all your appointments for 2 weeks so you could focus on, well, taking care of her and yourself too. You need this. Thanks, Alpha. Ay, grabe. Oh, ano naman nakakatawa? Kasi, sayang. Hindi ko na video ang eksena kanina. Noong una, akala ko may ginagawa kayong milagro. Tapos, na-realize ko na sinasakal ka pala niya. At natawa ka pa talaga na munti ka na akong maging alaala. Well, who would have known na ganyan si Lyra ka feisty? Ang tapang! Walang inuurungan. At ikaw pa talagang sinasakal niya. Ikaw na halos sambahin niya araw-araw. Ay, nako. Aalis na ako. Mag-behave ka, ha? Behave naman talaga ako. Aksidente lang talaga yung nangyari kagabi. Bakit ba kasi hindi ko maalala kung sino ako tsaka kung bakit ako napunta dito? Sabi nga, di ba? Trauma works in weird ways. Kapag na-shock ka sa isang aksidente, minsan hindi lang katawan ang nag-a-adjust, pati utak. Ano to? Parang nag-vacation leave ang utak ko? Sana lang may dala siyang pasalubong pag uwi niya. Parang ganun nga. Bakit nga kasi sa selective amnesia na to, hindi ko maalala kung sino ako at kung sino ka? Sige. Back to start tayo. Ano, explain ko ba ulit? Hindi na, pero bakit ako nandito? At anong aksidente ba kasi yun? Kasi, oh, teka, may alarm. Not my phone. Baka... I love you, Ilustralias! You complete me! Let's start this day with a bang! Teka, boses mo ba yun? Parang boses mo nga. Good morning, my dear. To my Ilustralias, always remember that you complete me. Let's start this new day together with a shining smile. What? Hindi ako yan, ah. Ha?
nga! Bakit pinakialaman mo ang phone ko? Pati alarm ko, pinalitan mo pa? Ang padoy! Nakakairita! Teka, nasan ba yung phone ko? Patayin mo nga, kinikilabutan ako eh! Good morning, my dear. To my Illustrelias, always remember that you complete me. Let's start this new day together with a shining smile. Ito na, hinahanap ko na. Parang nasa bag mo eh. Ay, grabe namang makabadoy ito si Lyra sa boses ko. If I know, baka nagtatatalon na siya sa kalig tuwing maririnig na itong alarm na to dati. Ay, bakit naman kasi sa dami ng makakalimutan niya, bakit ako pa? Kain na. Bakit nakatitig ka lang dyan? Gusto ko nang umuwi. Ihatid mo ako sa bahay ko. Ay, bakit pa kasi ayaw mong maniwala? Hindi ko nga alam kung saan ka nakatira. Nakita lang kita sa kalsada and I helped you, pero hindi talaga tayo magkakilala personally. Hindi mo ako kilala personally, pero ikaw ang alarm tone ng phone ko? Tsaka bakit ang dami-dami mong pictures sa phone ko? Pati sa camera na nasa bag ko? Ano, photographer mo ba ako, ha? Baka ngayon ang trabaho ko at ikaw lang ang model. Lyra, ang hirap i-explain. Saka na lang kapag bumalik na ang alaala mo, okay? Pero habang hindi pa nangyayari yun, dito ko na lang muna sa bahay ko. So ikukulong mo ako rito hanggang hindi ko maalala kung sino ako at kung taga saan ako? Ay, hindi ko siya pwedeng paalisin dito dahil baka malaman pa ng ibang tao na nabangga ko siya at tinagaw rito simula kagabi. Pero paano ko ba makukumbinsin to na magstay dito sa bahay ko? Zachary, ano ba? Zachary? Teka, tinawag mo ko sa buong pangalan. Nakikilala mo na ako? Naalala mo na ba ako? Ang dami kayang plaque at trophy dun sa hallway papunta dito sa dining area. Puro pangalan mo, Zachary Illustre. So malamang, Zachary, di ba ang tatawag ko sa'yo? Pero tinatawag lang akong Zachary ng mga oldest at most loyal fans ko dahil alam nila na special sa akin ang real name ko. Zachary, ano ba? Kinakausap kita? Tulala ka na naman? Sino ba talaga ang naaksidente at nabagok ang ulo? Ako ba o ikaw? Pauwiin mo na ako. Hindi naman tayo close, di ba? Sabi mo nga, hindi talaga tayo magkakilala personally. May naisip na akong paraan para hindi siya umalis dito. Bahala na. Zachary! Lyra, I lied. I mean, ang totoo, magkakilala na tayo. Kilalang kilala mo ko. Much more than you can imagine. I'm your secret boyfriend. Hugasan mo na nga yung pinagkainan. Bilisan mo. Hindi nga ako marunong. Kaya mo yan. Nandito lang ako para bigyan ka ng moral support. Alam mo, grabe ka sa akin. Sige na nga. First time kong gagawin to at napakaswerte mo. Consider yourself lucky. Ganun? Sino pa lang naghuhugas ang plato dati sa ating dalawa? Don't tell me. Inuutusan mo ako. Pinapaghugas mo ako ng mga pinagkainan natin? Itong maganda kong kamay na to? Of course not, no? Never kitang inutusan. Dahil ngayon pa lang naman tayo kumain ng magkasama. Sige, kwento mo nga sa akin. Habang naghugas ka ng mga pinagkainan, ikwento mo kung paano tayo nagkakilala at kung kailan naging tayo at kung bakit wala akong damit dito sa bahay mo. Okay. We met 10 years ago. Naging fan kita since debut ko as singer, dancer, and actor. We've been together just recently at nasa isang kondo ko ang mga gamit mo. Wait, what? 10 years ago? So ilang taon ka na ba? I'm 26. I'm a lying bastard na naguhugas ng plato dahil inutusan ng fan niyang walang maalala. Ay, ito na ba ang parusa ko? So, 16 ka palang magkakilala na tayo. I guess. Based sa mga pictures na nakasave sa phone mo at sa fansite page mo na browse ko kaninang umaga habang nagtatantrums ka. May sinasabi ka? Hindi, wala. Sabi ko, tapos na akong maghugas ng plato at baso, pati na yung utensils. Tara, nood tayong TV. May ipapanood ako sa'yo. Baka sakaling matrigger yung memories mo. Okay.
So yan ang first movie mo. Umextra ka lang for 1 minute? Mas matagal pa yung pinaghintay natin na lumabas ka dyan sa pelikulang yan kesa yung airtime mo. Dapat fast forward na lang natin. Sayang pa yung 1 oras at kalahati. Di din naman kagandahan. Ang pangit mo pa dati. Wow, ang sakit ha. Grabe ka naman sa panlalait. Alam mo, ikaw lang ang nagsabing pangit ako. Sobrang gwapo ko kaya. Ha? San banda? Patingin nga. Sus. Pero, you should know na nanalo ako dyan bilang new face of the year. Baka wala kang kasabay na iba 10 years ago. Swerte mo. O tapos, ano pa ipapakita mo? Parang wala pa rin naman akong maalala about you. About us. O ito, panoorin mo ang first music video ko para marinig mo pa rin yung debut song ko. Wait, pop song? As in, pangsayaw na kanta? Oh, why? Stop! Ayoko niyan. Naiingayan ako. Tsaka hindi ko rin bet yung mga ganyan. Mas gusto ko pang magbasa ng libro kaysa manood ng mga music video na yan. Pati yung mga nagsasasayaw. Ew! Di ko talaga bet. Kahit pa ikaw yan. Pero favorite mo to. Favorite mo ako. Hindi ko nga maalala. Ay, naantok ako. Matutulog muna ako. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit Teka, bakit dito ka nahiga sa hitabo? Ay, ano namang masama. Sabi mo, boyfriend kita. Kahit hindi ko naman ma-imagine kung bakit. So, normal lang to dapat, diba? Steady ka lang dyan. Natutulog ako. Zach, Shh! Ano ba yun? Bakit? saan ko dadalhin itong mga pinabili niyong damit, sapatos at toiletries? May pinadala rin si Miss Alpha na iba pang accessories at makeup. Sige, sa kwarto ko na lang. Pakibakante yung isang cabinet sa walk-in closet. Ilipat mo muna sa guest room yung mga damit na iba doon. Tapos doon mo na rin ilagay yan. Sige. Hindi ba ako namamalikmata lang? Magkatabi silang nakahiga sa sofa at nakasandal pa sa dibdib ni Zach si Lyra. Kalahati rin ang katawan ni Lyra nakapatong kay Zach. Aba, mukhang magkaka-girlfriend na rin ang workaholic kong alaga. May kausap ka? Hindi, yung personal assistant ko, si Dino. Dinala niya rito yung ibang gamit mo na nasa isang kondo ko eh. Lyra, huwag ka masyadong gumalaw. Bakit? May nagagalaw ka kasi na hindi dapat. Zachary? Bakit parang bumibilis ang tibok ng puso mo? Talaga ba? Baka kailangan ko lang magpa-check up. Lyra, kung gising ka na, magpahangin tayo sa garden. Oh, parang biglang uminit din kasi. Nasira yata yung aircon. Okay. Hindi ko rin gusto tong amoy ng t-shirt mo. Pabango ba to o alkampor? Ano? Grabe ka naman. Alam mo, inuulan na lang ako lagi ng lait dyan galing sa bibig mo. No? Pikon ka na. Ay, syempre hindi. Hello? Kita ko ang background. Nasa kwarto ka lang. How are you holding up? I'm always up. Ano? Hindi ka natutulog? Nakatambay ka lang sa bahay at kwarto tapos hindi ka natutulog? Gising ka lang? Iba ang laging gising. Zach, may tinatanong ako. Sabi ko, natutulog naman ako. Medyo mahirap lang lately since nakabakasyon nga ako. Hindi yata ako sanay na hindi pagod eh. Sa bagay, ito lang talaga ang break mo pagkatapos ng 1 dekada. Good thing na rin siguro to dahil nakapagpahinga ka kahit papano. Teka, may memories na ba na nagbalik kay Lyra? It's been more than 3 weeks already. Wala bang naghahanap sa kanya? May konting memories pero not related sa akin eh. And thankfully, meron namang naghahanap sa kanya. Pero ako lang ulit yung nakakita nun. Kaya next time ko ulit yung leave niya. How?
Hindi ba na kay Lira ang phone niya? Oo, pero nung makita ko yung message, sinagot ko agad at binaro ko yung message after kong masend sa boss niya. This is very bad. Ang tagal namang bumalik ng alaala ni Lira. Paano kapag tapos na ang bakasyon mo? Isasama ko siya. Baka sakaling mas maalala niya. Hindi pwede. Ha? Baka makita siya ng press at ng fans mo. Alam ko, kilala ng mga Estrella si Lira dahil fan site manager nga siya. Pero come to think of it, I don't really care anymore. Kahit pa malaman nila. Sige na, I have to go. Andito na si Lira. Wait! Andyan? Magkasama kayo? Sa kwarto? Manager mo ba yung ka-video call mo? Yeah. Teka, basahin mo buhok mo. Hihiga ka na agad? Tinatamad ako magpatuyo ng buhok eh. Lalagyan ko na lang ng tuwalya ang unan para hindi mabasa. Hindi na, I'll do it for you na lang. Ang alin? I mean, yung pag-blow dry ng buhok mo. Teka, kukunin ko lang yung hairdryer. In fairness dito kay Zachary ha, maalaga at sweet. Gentleman pa. Hindi nagtitake advantage kahit araw-araw kami magkatabi dito sa kama. Ay, kung bakit naman kasi wala akong maalala. Nakikita ko lang siya minsan sa panaginip. Okay, I got it na. Yan. Sit dito, tapos taligod ka sa akin. Dito kasi yung electric outlet, kaya mas okay kung sa kabilang side ka humarap. Okay. Zachary, Yan. paano kung hindi na bumalik ang alaala ko? Hanggang kailan mo ako pag-i-stayin dito? Hindi ba pwedeng sumama na lang ako sa'yo kung saan ka pupunta? Kung secret relationship to, kaya ko rin naman itago. You don't mind? I don't. Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang importante ay yung kung paano tayo magkasama. Teka, may naaalala ka na ba? May nakikita ako sa panaginip ko paminsan-minsan. Alam kong ikaw yun. Pero hindi ko ma-pinpoint kung anong nangyayari. Ang alam ko lang, nasa panaginip kita. Pero hindi ko talaga maalala. Teka, so you dream about me? Siguro. So ako talaga technically yung dream boy mo. Ang badoy mo na, ang corny mo pa. Natuwa ka nga eh. Tira, what if... Ano? Paano kung may kasalanan akong malaki sa'yo? Mapapatawad mo pa kaya ako? Depende. Depende sa alin. Kung anong klaseng kasalanan. Pero I know for sure na kahit na may mga bagay akong hindi maalala, ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga cheater at sinungaling. Hindi ka naman siguro any of the two, right? Oh, of course. Aalis ako sa sitwasyon na yon. Walang lingon-lingon. Kahit hindi ko pa alam kung saan ako pupunta kapag nalaman kong niloloko mo ko. Aalis ka agad? Hindi ka man lang ba magpapaalam? Oh, paano naman yun? Pwede mo naman ako i-text man lang. Ewan ko sa'yo. Seryosong usapan, ginawa mo na naman joke eh. Pero basta kung mangyari man yun, alam mo, ang hiling ko lang, makinig ka muna sana. Sayang naman ang aking all-natural kinis, pati ang perfect body package na to kung iiwan mo lang basta-basta nang walang lingon-lingon, ba? Nakuha mo ba talagang mag-self-praise ha? Hindi ka talaga nauubusan ng chance na ipaalala sa akin na gwapo ka, natangkad at perfect. Ang tagal mo naman kasing makaalala. Baka sakaling kapag dinalasan ko ang reminders, bumalik na sa'yo ang lahat. Lira, please sana maalala mo na ako. Magustuhan mo na sana ako ulit. Excuse me, girl. Pamod naman na konti, hindi ko lang makuhanan si Zach. Sure, Lira. Abangan namin ang mga photos mo, ha? Sa lahat ng fansite manager ni Zach, paborito namin ang page mo dahil ikaw, kahit marami kang kuhang candid photos niya, you respect his privacy pa rin. Hanggang labas lang lagi ang pictures mo. Siyempre naman, ayoko maramdaman ni Zach na nai-invade ko ang privacy niya. He's too sweet and special to be treated like that.
Pupunta ka ba sa concert niya sa Singapore next month? Of course! Nakabook na ako ng round trip tickets pati sa Hong Kong concert niya. Grabe, nakakaingit! All around the world talaga ang pagsama at pag-support. Sana all maraming pera. Oo naman. Gagawin kong lahat para kay Zachary. His music and presence saved me from destroying myself years ago. Kaya lahat ng suporta na kaya kong ibigay, iaalay ko talaga ng buong puso kasama pa kaluluwa. Swerte ni Zach at naging fans niya tayo. Lalo ka na, Lyra. Maswerte din tayo sa kanya. Siya pa rin for me ang pinakasinsira totoong tao. Kahit pa sikat na siya, he's still down to earth at hindi maere. Ayan! Papalupit na siya rito! Zachary! Panaginip ba yun? Fansite manager? 10 years ago ba yun? Pero bakit parang same naman ang itsura ni Zach ngayon? Kung panaginip yun, bakit parang totoong-totoo? Ay, pupunta muna ako sa banyo. Maghihilamos ako. Ay, aray, ang sakit ng ulo ko. Lyra, bakit? Ang sakit ng ulo ko. Parang nahihilo ko. Lyra! Hello, Alpha. O ano? Nagising na ba? Sabi ni Risa babalik na raw malamang ang memories ni Lyra. It's been weeks already. Hindi pa rin nagigising si Lyra. Pero paano nga kung bumalik na ang alaala niya? Paano kung magalit siya sa akin dahil tinago ko siya rito? Paano kung malaman niya na nagsinungaling ako at nagpanggap na... Ng boyfriend niya? Just to keep her there? Alpha, anong gagawin ko? Alam ko, hindi ako dapat magkagusto sa fan ko, lalo na sa taong walang maalala. Niloko ko pa. Bakit parang boses si Zach yung naririnig ko? May nakabukas bang TV? Ha? Nasaan ako? Hindi ko naman ba ito Alpha, anong gagawin ko? Alam ko, hindi ako dapat magkagusto sa fan ko, lalo na sa taong walang maalala at niloko ko pa. Sa taong nabangga ng kotse ko at tinago ko para lang makaiwas sa iskandalo. Pero mahal ko na si Lyra. I fell in love with her. I love her na, Alpha. Panaginip ba to? Sabi niya, mahal niya ako? Si Zach? Napangarap ko na matagal na, ay na-in love daw sa akin? Ay, naku, oh my gosh! Ito na talaga yun! Alpha, anong gagawin ko? Ay, naku, kaloka. Kahit sa panaginip, may consultation si Zach sa manager niya. Kung panaginip to, ay naku, lulubusin ko na talaga. Nasa labas siya ng pintuan. Sige, Alpha. Salamat. Will do. I'll call you later na lang. Teka, tititigan ko muna ng bonggang-bongga bago ko lapitan. Ay, Lord, huwag po muna ninyo akong gisingin, please. Oh my gosh, ang gwapo talaga. Parang ang sarap halikan. Shucks! Ay, dito. Ay, nakita ako. Ay, teka lang. Lyra, are you okay? May masakit ba sa'yo? Zachary? Zach, ibaba mo ako. Mabigat ako. Halika sa kwarto. Baka mahimatay ka na naman eh. Kwarto? Oh my gosh. Rated R ba itong panaginip ko? Ano, kumusta ka ba? Nahimatay ka na naman kanina eh. Ay, hindi matay? Ako? Grabe. Baka kahit dito sa panaginip ko, hinihimatay pa rin ako kapag sobrang lapit niya sa akin. Ay, naku, lakas ang kabog ng dibdib ko. Parang gustong lumabas ng puso ko at yumakap na lang din kay Zachary, my love. Lyra, kumapit ka. Baka mahulog ka. Hulog na ako, matagal na. Ay, Diyos ko, tigas ng biceps at tigas din ng dibdib. At, ay, naku, napakabango.
Teka, panaginip? Ay, subukan natin to, baka gumana. Lalakapin ko at saka ako halikan. Lira. Lira. Sandali. Mag-usap muna tayo. Panaginip ko to. Ako ang masusunod. Walang usap-usap. Action lang. Minsan lang tumangyari na parang real-life event. May susuko ko na rin ang bataan kahit sa panaginip man lang. Wait, what? Panaginip? Oo. Hindi ba panaginip ko to? Lira, I'm sorry pero hindi to panaginip. Yan ang proof. Ulitin mo. Hindi ko ma-feel eh. Humalik ka pa. Halik pa. Gusto ko mang humalik pa ng marami at ituloy ang nasa panaginip mo. Pero we need to talk first. Sandali. Dali lang Aray! Ang sakit naman ng kurot ko. Ano ba yan? Namula tuloy yung braso mo. Hindi talaga panaginip to? Totoo ka? Hindi ka imagination ko lang? Oo. Hawakan mo pa ang mukha ko. Titigan mo pa ako ng malapitan. Sandali lang Nagpapalpitate ang puso ko. Masyado kang malapit. Baka naman mahimatay na naman ako. Pero gusto ko tong may libreng pahaplos sa face mong walang kasing kinis Lira, sasabihin ko sa'yo lahat. And then, you decide if you still want to be with me because ako, gusto pa kitang makasama. Kaloka naman tong sarili ko kung mag-iinarte pa Tatanggi pa ba ako? Blessing to, galing sa taas. Sige, okay, sige, game. Tell me and then I'll decide. April 1 ba ngayon? Baka kasi prank lang to ng April Fool's Day. Tapos magising na lang ako na this is a dream within a dream. At humopya lang pala ako. Gusto mo pa ng another 3 round pa para mapatunayan mo na totoo? Pwede naman, kaso baka hindi na ako makasurvive. Ay, Zachary. Thanks for hiding me, Ano? Riding? Hiding? Bastos naman na ito. Pinapatawa lang kita. Pero, alam mo, ikaw lang ang taong nabangga, itinago, at naloko ng mahigit 1 buwan tapos nagpasalamat pa rin. Dahil I finally have you. Naabot ko rin ang pangarap ko kahit na aksidente lang ang lahat. Alam mo, sa totoo lang, natakot talaga ako na magagalit ka sa akin at iiwan mo ako Medyo bumabalik na lahat ngayon ng mga ginawa ko sa'yo habang may temporary amnesia ako. Si Zach Ilustre, pinaghugas ko ng plato. Alalahanin mo pa kung ano yung mga panlalait at pang-aalipustang naranasan ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Babawi na lang ako pero totoo ba ang sinabi mo kanina na Hindi pa ba obvious? Mahal na mahal kita, Lira. Sabi mo nga dati, I should keep shining like a star. Sa tingin ko, mas mag-shine ako kapag kasama kita. Zach? Not because ikaw ang taong nagmamahal at sumusuporta sa akin kahit ano mangyari. Kung hindi, dahil I want to protect you, love you, and make you sparkle beside me. Teka, titili lang ako sa isip ko OMG, mahal ako ni Zachary Ilustre. Ako na ang pinaka-successful na fangirl sa buong universe. Hindi ka na fangirl ngayon. Real life girlfriend na. I love you, Lira. Oh, teka, Lira! Nahimatay ka na naman ba? Love naman! Joke lang. Kung kada kikiligin ako ay hihimatayin ako, baka tulog na lang ako maghapon at magdamag. I love you too, Zachary Ilustre. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True F.
True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo.